tumibay patuloy sa aming pong paglilingkod sa inyo. Patawad din po sa mga pagkukulang namin, Ama, at lalo pa po kaming nagkakaroon ng mga pagsubok sa ikakatatag ng Eklesiya. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, tayo po ulit. Magandang po sa inyo lahat. Amen. At ngayon po ay usap natin ang salita ng Diyos noong nakaraang linggo, and we will we will focus on that message. Share boldly, for the Spirit is in you. So last week, mga kapatid, ay ating pong tinalakay na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Serve boldly. Ngayon po, share boldly, for the Spirit is in you. Katulad po ng ating binasa kanina sa ating pong Bible reading, ay nais po natin na bigyang diin itong sinabi ng ating pong Panginoon dito ho sa Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ang sabi ho rito, the Spirit of the Lord is upon me. Because, look, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel. Yan, dito ho natin matutunghayan, kung aalalahanin ho natin, mga kapatid, yung ibig sabihin ng boldly. Ano nga yung boldly? With courage. Pag sinabing boldly, with courage. Pag sinabi ho natin, mga kapatid, boldly, ibig sabihin with confidence. Ano ho? Pag sinabi ho natin boldly, without shame or hesitation. Walang pag-aalinlangan. At syempre, pag boldly, pinaghahandaan ho natin yan, clearly, we are presenting ourselves. We are serving God clearly, or we are sharing God clearly, for the Spirit is in us. Now, that is our doctrine that we have learned, mga kapatid. The Spirit of the Lord is upon me, sabi ho ng ating pong Panginoon Jesus. And likewise, ganon din po tayo, mga kapatid. Kung kaya, because the Spirit of the Lord is upon us, every believer has always the ways not only to serve in ministry, but to boldly share Christ. Yun po ang ating focus sa umagang ito, mga kapatid, especially with unsaved friends, new acquaintances, and those within our circle of influence. Evangelism isn't reserved for the stage, katulad po nito, or for a pulpit. It happens in ordinary moments, over a meal, through a simple prayer, or by sharing your testimony. At yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Somebody share Christ to us. At yan po ang nais din ho natin na makita ng example ng ating pong Panginoon. Na una sa lahat, paalala, the Spirit empowers us to be a witness. Now look at this verse again. He hath anointed me to preach the gospel. At doon po sa Acts chapter 1, verse 8, mga kapatid, ang sabi po doon, and ye shall receive power, and ye shall be witnesses. Tayo po ay maging patutuo ng ating pong Panginoong Jesus. Na ang makapagbibigay lamang po ng patutuong ito, yung nakaranas ng kaligtasan. Kaya yung kaligtasan na naranasan ho natin, ito ho ay nagpapabilang sa atin upang tayo ay maging patutuo ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya Jesus was empowered by the Spirit to proclaim truth, at ganun din ho tayo. Pag ligtas ka, may masasabi ka. Pag naranasan mo ang kaligtasan, isa ka sa magpapatutuo. And you don't need to be a preacher to preach. Ordinary as we are,
we are a witness. Every relationship is an opportunity. Old friends, new friends, co-workers, neighbors, etc., etc. Kahit po sa mga kamag-anak natin. Pag may pagkakataon, at habang napapakinggan po natin, nakikita natin, itong mga talatang ito, maya-maya, alalahanin natin kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. Kung paano ka niligtas ng ating Diyos. Kung paano ka nagkaroon ng katiyakan ng kaligtasan at kailan mo tinanggap si Jesus sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas. Pangalawa, your story is a powerful tool of evangelism. Yung kwento mo. Ikwento mo kung paano ka nakakilala sa Panginoon. Sabi sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him. Ikwento mo, kailan mo tinanggap ang Panginoon? When? Kailan mo ang Panginoon tinanggap sa iyong puso? Personally. Kailan ka nagkaroon ng karapatan? That's power. Power is karapatan. To become the sons of God. Kailan ka naging anak ng Diyos? Kung alam mo kung kailan ka naging anak ng nanay, tatay mo, dapat alam din natin kung kailan ka naging anak ng Diyos. Kaya ako naging anak ng nanay, tatay ko noong October 1964. Pero ako po ay naging anak ng Diyos noong August 2, 1987. Kailan kayo? And that's your story. Alalahanin nyo, elementary ka ba? Hindi ka pa nag-aaral? High school ka? O college? Kailan mo tinanggap ang Panginoon? Kasi ang sabi dyan, but as many as receive Him. Sa mga tumanggap kay Kristo Jesus, yun pong ibig sabihin ng Him dyan. Binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maging anak ng Diyos. Sa 1 John chapter 5 verse 19, ito'y patotoo mga kapatid, just share your story. Paano ka nakakilala? Over a cup of coffee. No? Pag may pagkakataon, at lahat naman ng pagkaraan, may pagkakataon. Sabi rito, if we receive the witness of men, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, yung patotoo ng Diyos, mas higit. Tama? At ito ho ang patotoo ng Diyos. Kung tinatanggap natin ang sinabi ng iba, pati nga fake news, tinatanggap natin, mas matindi ang patotoo ng Diyos. For this is the witness of God. Ito. No? Talking the Bible as one. This is the witness of God that He testified of His Son. Kaya walang iba makakapagpakilala sa Panginoon kundi tayo na nakakilala rin sa Kanya. At nakilala po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And that is your story. Your story is a powerful tool. Just share your story. Paano ka nakakilala sa Panginoon? Bakit ka nakakasama sa choir? Ba't ka palagi dyan nasa Baptist Church na yan? Ba't ka nagpabautismo? Bakit ka nandiyan ka naglilingkod sa Panginoon? Anong nakikita nila ang kaibahan mo sa kanila? Sabi rito, John chapter 5 verse 10, He, diba napakasimple ng talata pong ito, He that believe on the Son of God. Ang sino man sumampalataya, nagtiwala sa anak ng Diyos, hath witness in himself. Merong nagpapatotoo sa kanya. And that's speaking of the Holy Spirit. Ano po? He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of His Son. And this is the record. The Bible is the record. Marami magsasabi sa inyo, pananampalataya ko ito Pero wala silang batayan ng kanilang pananampalataya. Kaya nga, ang madalas sa tanong natin, meron ka na bang kaligtasan? Sabihin nila, pag tayo may kaligtasan, may batayan kung bakit natin sinasabi na tayo po ay ligtas. Pag sinabi ho natin, ikaw ba'y nakakatiyak na pag ikaw'y mamatay sa langit ka tutungo? May batayan tayo. Ito nga po mga verses na ito, batayan na meron tayong langit. Pupunta tayo sa langit pag tayo bawian ng buhay. Batayan na si Kristo. Ito mismo mga verses na ito, batayan. No?
testimony. Nagpapatotoo ang Panginoon. Pag ang Panginoon nagpatotoo, wala pong halong biro yan. Hindi ho siya liar. Sabi nga rito, totoo ho ang sinasabi ho ng ating pong Panginoon. Kung kaya, kailan ka naligtas, may patunay. Meron kang masasabi. Meron kang maikikwento. Si nanay ko nag-share sa akin. Si kapatid ko nag-share sa akin. Classmate ko nag-share sa akin. Yung kuya ko nag-share sa akin. Ang nag-share sa akin, kuya ko. Mga kapatid. At huwag mong tuldukan yan sa buhay mo. No, ang kaligtasan na yan. Huwag mong gawing period sa buhay mo. Marami kang kamag-anak pa, kaibigan, at kung sino pa ang magkakaroon ka ng pagkakataon na mag-cross ang landas, bigyan ng pagkakataon na sila'y ikay maging patutuo ng Panginoon. Anong sabi rito? And verse 11, and this is the record. Uli, sinabi, ito ang record. Paano ko masasabi na ako ay ipinanganak noong October 19, 1964? Hindi pa naman ako pinanganak, hindi ko pa naman alam magbasa. Paano ko mapapatunayan? Oo nga, sinabi ng nanay ko, sinabi ng tatay ko. Pero ano ang pinakamatibay na patutuo na ako ay ipinanganak noong October 19, 1964? Anong matibay na patutuo? Ano ang record niyan? Birth certificate. Okay? Record yan, mga kapatid. Pag meron kang birth certificate, record mo yan. At hindi ho yan mabubura. Kahit patay ka, malalaman kung kailan ka pinanganak, sino ang tatay mo, sino ang nanay mo, saan ka pinanganak. Malalaman yan kasi record mo yan. May birth certificate ka. Ganon din po sa atin. May record. Kaya nga pag tinanong natin, pag ikaw ba'y mamatay sa langit ka tutungo, pananampalataya mo yan. Pero may record tayo. Pero pag sabihin niya, sa pananampalataya mo yan, hindi ko yan pananampalataya. Asan ang record na pag sinabi niya? Asan ang record na sinasabi niya na siya'y mayroong buhay na walang hanggan? Asan ang record? Eto na, mga kapatid, binibigay ko na ho sa inyo. Ito na ang patotoo, itong mga verses na ito, nagbibigay patunay na may buhay na walang hanggan ka. Kung hindi mo alam ng verse na yan, eto, i-memorize mo. Eto, isa puso mo. Eto, i-share mo. Anong sabi rito? And this is the record that God hath given us. Binigay na. Ano po? Hath given. Binigay na. Hindi ibibigay. Kundi binigay na. Ano yung binigay na? Buhay na walang hanggan. Eternal life. At ang buhay na ito ay nasa kay Jesus. Ngayon, depende talaga sa pananampalataya mo. Upang iyan verses na yan ay isa puso mo at isa buhay. Pero, look, iyan ay patotoo. Hindi galing ng pagsasalita mo. Hindi husay ng pananalita. Makita nila at marinig. Ang Diyos ang magbibigay ng pananampalataya. Just be a testimony. Just share the gospel. Just share boldly, for the Spirit is in you. Ano pang sabi rito? And this life is in His Son. Ang eternal life ay nasa kay Kristo. Verse 12, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Kaya palagi natin tinanggap mo na ba si Jesus? Did you receive the Lord Jesus Christ? Kailan? Minsan pag sinabi, anong bata pa ako? Nasa sinapupunan ko, pa nga lang ako, tinanggap ko na si Jesus. Imposible. Okay? Imposible. No? Kasi ang pagtanggap po sa ating pong Panginoong Jesus ay kaalaman. Kaya nga, tinatanong natin, gusto mong maligtas, gusto mong magkaroon ng buhay na wala hanggan, katiyakan. Pwede mo malaman yun? Opo. Sa banal na kasulatan. Ano ho? Kasi pag meron kang Panginoong Jesus, meron kang buhay. Pag wala kang Panginoong Jesus, ay wala ka rin buhay. Diyan lang. 1 John 5:13. These things, itong mga bagay-bagay na ito. Alin itong mga bagay-bagay na ito? Ito yung mga nakasulat rito. Okay?
ay isinulat sa inyo. Ang banal na kasulatan daw po pala isinulat sa inyo. Hindi ito sinulat. Kung tutusin, ang banal na kasulatan, hindi sinulat sa mga Muslim. Ang banal na kasulatan po, hindi sinulat sa mga iglesia ni Kristo. Ang banal na kasulatan, hindi ho isinulat sa mga Jehovah's Witness. Ang banal na kasulatan, isinulat sa inyo. Sa'yo. Sa'yo na sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung ikaw'y sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at tinanggap mo si Hesus sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas, ang Biblia isinulat para sa iyo. Para ano? Bakit isinulat ang banal na kasulatan na ito? Specifically this verse, this book. Bakit? Upang, anong purpose? That ye may know. That's a testimony. Upang malaman mo. Ano ho? Hindi upang mahulaan mo. No? Hindi upang mahulaan. Kundi upang malaman. Kaya ngayon, ipinapaalam sa ating lahat. Kaya alam ko na may buhay na walang hanggan ako. Okay? Ikaw, may buhay na walang hanggan ka? Nasa sayo. Sampalatayanan mo ang verse na yan. Paniwalaan mo ang verse na yan, mga kapatid. Okay? So, that you may know. Hindi rin that you may hope. Okay? Baka pag-asa ko na baka magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Hindi po. Pinapaalam na nga sa inyo ngayon, sa atin ngayon, na tayo ay meron na buhay na walang hanggan. Sabi ko nga, hindi mo naman kinakanta yung I have two hands, the left and the right. Pag sinabi mong I have two hands, may kamay ka na. I have two hands, the left and the right. May kamay ka na. You have two hands. Hindi yung I will have two hands, the left and the right. Hindi magkakaroon ka, may kamay ka na. Ganon din po rito, may buhay na walang hanggan ka na. Okay, kaya ang iba, hindi nagkakaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan kasi wala silang batayan. Hindi nila nakita sa banal na kasulatan. Ngayon po, malinaw na nakita nyo, ayan na. May buhay na walang hanggan ka? Yes. Meron kang Kristo sa puso? Yes. Meron kang kaligtasan? Yes. Bakit? Dahil sa patutuo ng salita ng Diyos na siyang sinampalatayanan natin. Kaya nga, people can argue with doctrine. Okay? But they cannot argue with your personal experience. Patutuo mo yan eh. Yun nga ibang tao. Nakakita ako ng multo. Pinaniwalaan eh. Kahit hindi naman totoo yung multo eh. Ay, nakita ko yung araw tumalon-talon. Pinaniwalaan eh. Kahit walang patutuo. Pero ikaw mga kapatid, meron kang personal experience. Kaya nga po, ang kaligtasan ay personal experience. Dapat maranasan. Ang pagtanggap kay Kristo ay karanasan. Share your story makes the gospel real and relatable. Okay? Kaya ang the best na mag-soul winning, share your story. Impisahan mo. Nandito ako sa eskwelahan, nandun ako sa bahay, nandun ako sa kwarto. Okay? Nandun ako sa ospital nung kinausap ako ng aking kuya. Sinong mag-a-argue niyan? Nasa ospital ako noon eh. Sinong hindi? Nung kuya ko nandun nakahiga sa ospital, doon sa kama, no? Tapos nag-share sa akin yung kuya ko. Sinong kukontra niyan? Karanasan ko yan eh. Okay? At makikinig yan. Share your story. Tapos emphasize not just what happened, but how Jesus gave you hope, peace, and assurance. These verses are assurance of salvation. Okay? Now, pangalawa, use scripture to point others to salvation. Pakita mo sa banal na kasulatan. Dapat may patunay, may patutuo. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Pakita sa banal na kasulatan. Sino mag-argue niyan? Okay, sabi rito, not of works lest any man should boast.
Ang tao naligtas hindi sa gawa. Ang tao ay naligtas sa pamagitan ng biyaya, yung pananampalataya mo. Hindi, not of yourselves. Okay? Not of yourselves. Kaya, ang tao naligtas. Patotoo yan. Record yan. Yan ay testimony. Yan ay Bible. Yan ay salita ng Diyos. John 3:16. Diba? Just share John 3:16. For God so loved the world. Madalas sinasabi natin yung world, palitan mo ng pangalan mo. For God so loved Francis. Okay? That He gave His only begotten Son. That God gave Francis His only begotten Son. Personal. That whosoever believed, palitan mo itong whosoever, that if Francis believed in Him, Francis should not perish, but Francis have everlasting life. Make it personal. Kaya hindi ako tutungo ng impyerno. Bakit? John 3:16 pa lang, sinabi na, hindi ako magpe-perish. In hell. Yan ang ibig sabihin ng perish na yan. Death in hell. I will not go to hell anymore because of John 3:16. Just memorize these verses. At pag memorize mo, alam mo, i-point out yan sa banal na kasulatan, you have confidence. That is boldly. Yan ang ibig sabihin ng boldly. With courage, with confidence, without shame and hesitation. No? And with clarity. Banal na kasulatan. All you have to do is to read. And let the power of the Holy Spirit convict that man or woman kung kanino ka nagsishare niyan. Because faith cometh by hearing. Hindi mo ka na kumbinsihin. Just share the gospel and share your story. Kasi makikita ho yan sa kilos at gawa at pagbabago ng buhay natin at pananalita. Ang pananampalataya galing sa pakikinig. Nakapakinig yan, nakapakinig, at pakikinggan ng salita ng Diyos, magkakaroon yan ng pananampalataya. Okay? So, the power is in God's Word, not our eloquence. These key verses can become your evangelism essentials. Always be ready to share this scripture in a conversation, a note, a message, even a post. Mamaya i-post nyo. Kung ano-ano pinopost natin, mamaya i-post nyo. He that believeth on Him hath eternal life. For this is the record that God hath given me eternal life. For God so loved Francis that He gave His only begotten Son, that if Francis, lagay mo yung pangalan ng kaibigan mo, ng mahal mo sa buhay. For God so loved Nanay that He gave His only begotten Son, that if Nanay believe in Jesus, Nanay will not perish, but Nanay will have eternal life. O yan. Diba? Share the gospel. So, kailangan may strategy. Memorize the gospel. Share with someone during conversation about life, anxiety, and even current events. Let the scripture speak for itself. You don't have to defend the scripture. Let the scripture defend itself. Then, add your personal testimony on it. Ayos. Okay? We can now share boldly, for the Spirit is in you. Look for opportunities, big or small. Walk in wisdom toward them that are without. Walk in wisdom. Pag sinabing them that are without, yung nasa labas ng eklesiya. Redeeming the time. 2 Timothy 4:2, preach the word in season, out of season. Pakinggan niyo yung message ni Kuya Abel nung linggo ng hapon. Pinag-usapan season, in season, out of season. Preach the word. Kung saan may pagkakataon, preach the word. An opportunity may look like a casual chat or an urgent need. Don't wait for a perfect moment. Be ready anytime, anywhere. The Holy Spirit prompts. Our job is to respond. Okay? Bakit message ko to ngayon? Kasi kahapon, kasama ko si Kuya. Nakilala ko mga kaibigan ni Kuya na may-ari ng mga BYD. Okay? Nag-camp doon, kaya hindi ako nakasama sa camp nyo ng mga bata.
Mga ari, may Chinese, kung saan-saan, galing sa Laguna, galing sa Pampanga, doon, nag-meet, nandun sa Tanay. And this is what I did. Pray before meal. Nag-pray kami. Can spark gospel conversation. How can I pray for you? It's a powerful bridge. Pinapa-overnight nga kami. Kasi pag overnight, mag-uusap-usap, magkikwentuhan. Magpapakilala, hindi magkikilala eh. Share a verse on social media with your reflection. Di ba? Start spiritual conversation gently. Have you ever thought about your relationship with God? Madalas sa tanong natin, are you sure you're going to heaven when you die? Can I share with you? Kasi meron akong alam. Now, live as salt and light. Live what you share. You are the salt of the earth. Ye are the light of the world. The verses, yung mga verses na binigay ko po sa inyo ngayon, isinare ko. May mga nakausap ako sa itong lingkong ito. Your life must match your message. Your integrity, joy, compassion, speak loudly. Consistency opens the door for your words to have weight. If someone rejects the message, they will remember how you live. I-reject man yan yung mensahe. Makikita nila, iba ka eh. Ba't nga ba talaga to? Oo nga, hindi nga talaga to nagmumura. Hindi nga talaga nag-iinom pala to. Palagi nasa church. Kaya pala hindi makapag-overnight. Kasi linggo bukas eh. Pastor ako. Let your daily conduct be a preview of your gospel you preach. Simple. Di ba? Serve boldly, yes, but also share. Serve boldly, that was last week. Yes, but also share boldly. The same Spirit that empowered Jesus now empowers you to bring His message to the world. Simple prayer sa pagkain sa office. Pag nagpipray ka sa office mo sa pagkain, hindi ka makakapagsigarilyo eh. Tama? Pag nagpipray ka sa office mo sa school nyo, sa simpleng pagkain, hindi ka makakapagmura. Tama? Wala nga naman siya. Mambira. Parang santong kabayo ito. Ha, 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 ha. Ano yan? Santong kabayo. Tama yan? Ano yan? Banal na aso. Santong kabayo. Ha, 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 ha. The same Spirit that empowered Jesus now empowers you as the ecclesia. Pag sinabi ko pong you, hindi ito personal natin, but the ecclesia, and to bring message to the world. This generation needs authentic voices, sharing real salvation, everyday believers living as everyday evangelists. Friends, yung pulpito natin, dalhin sa school. Yung pulpito na to, dalhin nyo. Yung pagtugtog nyo, dalhin nyo. Gamitin nyo yung paraan para ma-share ang banal na kasulatan. Share boldly. Why? Because the Spirit is in you. Okay? Challenge sa lahat. Who are the 3 people you could pray for? Reach out to or begin a spiritual conversation with this week. Sino yung 3 tao yun? Kahit mag-pray nyo muna. Nabigyan tayo ng pagkakataon. Pag may pagkakataon, share. Okay? Sipin nyo, may organisasyon yung BYD yan eh. Mga gamit kayo, lahat kami, ilang kami? 14. 14 ang BYD. Sunod-sunod dyan sa Tanay. Tinginan yung mga tao. Tapos nandun kami. Talagang park, hindi nga kami handay kasi may mga tent yung iba eh. Ganun pala sila. May mga tent. Yung tent na tinignan ko, magkano yung tent mo yan? Bira, 200,000, tent lang. May kama, may may TV nga eh.
Tapos ginamit. Kasi yung sasakyan pong yan, na binigay niyo yung sasakyan na yan, meron yan saksakan. Pag sinaksak, outlet na po yun. Kasaksak yung electric pan na malaki, nakasaksak yung pangluto, yung electric na panluto, ang dami nakasaksak. Sabi ko, lakas pala naman ito, saksakan na ito. Okay? Nasubukan na nga namin, pastor, isaksak ang aircon sinaksakan. Umaandar. Okay? Kaya pag walang ilaw, matulog ka doon sa BYD, kayang-kaya maghap, buong damag. Kukunti lang. Ganun pagiging electric niyan. So, are you willing to say, Lord, send me, even if it's over lunch or text? Diba? Just share the gospel. Okay? Ask the Spirit to open your eyes to the lost around you. Be prepared to share when the opportunity comes. Don't underestimate the power of a seed sown in faith. Whatever verses that we share, natatamnan po ang puso niyan ng mga tao. The Spirit is in you. The gospel is with you. The world is around you. So share boldly. Whatever, wherever, whenever. Kaya iba ang patutuon natin, mga kapatid. Hindi ho tayo mayayaman, pero marunong tayo magkaloob. Alam niyo ba sa pagkakaloob natin, sabi ko, hindi lang pera pinagkakaloob, mga kapatid. Sa pagkakaloob natin, kahit pa ng offering, saka tayo nagkakaroon ng contentment sa buhay natin. At ang kagandahan nito, kahit mahirap ang mundong ito, masarap mamuhay. Hindi ka presyo. Nakita niyo yung bata, 13 years old ata, 12 years old, nagpakamatay na naman sa Facebook. Distress. Tayo wala. Ba't ka magpapakamatay? Gandang-ganda ng buhay ng mananampalataya. May buhay na walang hanggan ka, magpapakamatay ka. No? Eh kung hindi ka sinagot sa pag-ibig, di hanap ka ng iba ang pag-ibig. Madali lang naman yun eh. Nakalima nga ako eh. Nakalima nga ako. Si Ate Nere lang naloko ko eh. Diba? Anong? Mamayang hapon. Babae ako. Okay? Pero join mamaya pong hapon ito. 3:30 dito mamaya. Hindi babae lang. Babae ako, hindi babae lang. Pwede ba kami rito mag-attend? Joke lang. Okay, sa March 31 din po. Ay, dalawa yan ha. Yung March 31 natin. Yung ating mga mabubuting inay. Panalangin natin yan. Okay? Siyempre, meron din pong dedication ng 3 p.m. doon. Kung sino gusto sumama, sige, maglalabas tayo ng listahan yan. Okay? And of course, malapit na ito. Kung kulang pa ang pambayad, ay lumuhod-luhod ka na. Pwede naman, i-allow ko po, mamayang gabi, wala nga pambayad, pwede kang lumuhod doon hanggang humingi ng tulong sa Panginoon. Hanap ko ng sponsor. Yung mga tao naman yan. Lolo mo, ate mo, kuya mo. Lahat naman nakalista nito. Asa si Abril? Okay, mga listahan natin dyan. Kung sino pang walang, lalaro tayo sa June 12. So, tayo pag lahat tumayo, na tayo po ay manalangin. Yung assignment natin, 3 tao, sino mang ipapanalangin natin. Mabahagi na natin ang salita ng Diyos. Share. Yung mensahe ito, pakinggan nyo po uli. Okay? Plus yung last week, mga kapatid. At maging matapang. No? Because the Spirit is in us. Dakilang Ama, salamat po, Panginoon, sa mga activities namin sa Eklesiyang ito, O Diyos, na siyang practical application ng aming pong pananampalataya sa inyo, aming Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa Panginoon Hesus na namatay, inilibing, at nabuhay muli. Namatay para sa akin, inilibing para sa akin, at nabuhay muli para sa akin. Salamat po, O Diyos. At dahil dito, meron kaming patutuo. Kami ay living testimony
upang daluyan ng iyong pagpapala para po sa iba. Pagpalaan niyo po ang aming pagkakaloob, Panginoon, dahil ang aming pagbibigay ay nagpapatunay na kailanman di niyo kami pinababayaan. Yung may mga panalangin, pangangailangan, O Diyos, dalangin ko po na kayo'y tumugon sa kanilang pangangailangan, anuman po yan, material man yan, o physical, or whatever, or spiritual, or even money, whatever, Lord. I pray that you provide through faith, according to the level of our faith, Lord. Increase our faith daily. And also, Father, the challenge that we would like all the ecclesia, all our members, to share their testimony, which is a powerful tool in sharing boldly. I pray to those whom you have convicted, Lord, that they memorize the verses that I shared in their hearts, because these are the living proof and record that we have Christ, we have eternal life, we have salvation, we have forgiveness of sin, we have heaven who's waiting for us, Lord. Maraming salamat po, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabing, Amen.